Kilala itong si Barako 175 sa pagiging malakas at matibay. Kaya mag-produce ng power output ng hanggang 12.74 horsepower at 7,500 RPM at may max torque na umaabot ng 13.1 Nm sa kada 4,500 RPM. So napakalakas nito. Magpo-produce ng power output saka torque. Kaya di tayo magtataka kung bakit tinatangkilik talaga ito ng masang Pilipino kahit may kamahalan ang motor na to. Itong si Barako 175. Ito, alamin natin kung bakit ito patok sa Pilipino, lalo na sa pampasada motor, mapa single man yan or mapa sidecar. Itong si Barako 2 ay equipped ng 177 cubic centimeter displacement, 4 stroke, single overhead cam, at equipped ito ng 4-speed manual gear. Equipped ito ng 12 liters tank capacity. Mas okay sana kung ginawa ito 5 gear itong si Barako, since naman ito ay 177cc na ang motor na to. Sa next upgrade ni Kawasaki dito sa Barako 175 na to is magiging 5-speed manual gear na siya. Meron itong average fuel consumption na umaabot ng 57 km per liter. So pagdating sa fuel consumption, napakatipid na talaga itong si Barako 175 kahit ito ay 177cc cubic centimeter. So napakatipid na ng motor na to compared sa ibang motor na 150cc na nagkukonsume ng 50 km per liter. So napakatipid na nitong Barako 175. Equip ito ng starting system and electric start at ito ay air-cooled single cylinder at equip ito ng carburetor system. So sa decals nito, lalo na sa kulay, mas astig na siya dahil sa color combination niya na white, black, gold, saka kunting red. Ito ng bulb type mula sa signal lights, pati na rin yung taillights niya. So equip din ito ng telescopic fork suspension sa harap na naka rubber bolts at may 4 na suspension din sa likod na ready na siya for sidecar attachment. Sa braking system nito, naka drum brake pa siya sa harap tsaka sa likuran. At may sukat ang gulong nito, harapan na 2.75 by 17 at sa likod naman is 3.0 by 17 at kapwa pa lang ito tube type. So meaning, meron pa siyang interior mga idol na padali siyang mabubutas kapag napako ka sa daan. Pagdating naman sa handlebar switch nito, sa bandang kanan nandyan yung electric start switch niya. Sa kaliwa naman, makikita naman natin yung switches niya. Nandyan yung high and low beam switch, turn signal light switch, horn switch, kasama nandyan yung hazard switch. Pagdating naman sa panel gauge nito is naka-analog type pa siya. At makikita mo dyan yung mga indicator tulad na fuel gauge indicator. So napakaganda kasi nga meron siyang fuel gauge indicator na hindi ka na mahirapan pagtingin kung empty na ba yung fuel mo or marami pa or konti na lang. So meron din siyang speedometer indicator, odometer indicator, at meron siyang turn signal lights indicator, neutral indicator. Kasama na dyan yung high and low beam indicator. Sa susian naman itong Barako 175 na to is naka mechanical key pa siya or traditional key. Equip ito ng heat guard, hindi basta-basta paso yung mga angkas mo. Equip din ito ng grab bar sa likod na pwede mong paglagyan ng pinamili mo. So pwede mo itong lagyan ng isang sakong bigas, tali mo lang dyan sa grab bar ng motor na to. Ito si Barako 175. Equip din ito ng chin guard. Kapag naglubricants ka, di basta-basta tatalsikan yung pantalon mo. Ito si Barako 175 ay may updated price ngayong 2023 na umaabot ng 97,300 in cash at may 11,500 down payment at meron siyang 4,700 monthly installment, good for 3 years or 36 months. Siyempre, nag-updated ka magbayad, meron kang rebates na umabot ng 500 pesos na nag-updated ka o kung hindi ka magbayad, so meron kang rebates na 500. Pero kapag hindi ka updated, siyempre, yun yung babayaran mo, hindi mo makukuha yung rebates. So mga idol, anong masasabi nyo sa motor na to? Itong si Barako 2, sulit pa ba ito kung ngayong 2023? So pag-i-comment na lang ng comment nyo sa comment section para mabasa natin. Para sa akin, sulit talaga ito si Barako 175 mga dikoy. Kahit na may kamahalan ito, branded naman lahat ng pyesa na nakakabit sa motor na to. At sulit talaga ang pera pinambayad mo dito. Bukod kasi sa malakas ang motor na to at matibay, tipid din ito pagdating sa gas consumption. So yun lang naman yung hinahanap natin sa motor, lalong-lalo na kapag namamasada ka is yung fuel consumption na mas matipid. Hindi tayo magtaka mga idol kung bakit ito tinatangkilik ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng Pantra motors na ginagamit nila sa pampamasada. Mapa single man yan or mapa sidecar. Dito na lang yung video natin mga idol. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-iwan ng like at syempre i-share mo yung video natin bilang suporta mo sa YouTube channel ko. At paki-like at follow mo na din ako sa FB page ko mga lodi. So this is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.